Nakangiting pumasok si Lana sa paborito niyang pastry shop at saka dumiretso na kagad sa counter para umorder. Nag-crave na naman siya ng paborito niyang chocolate cake. Pagkatapos ng meeting niya sa hapong iyon, ay nagpaalam siya kay Hart na uuwi na siya at babalikan niya ito bukas. Mabuti nga't kasundo na nito ang mga nurse nito ngayon, kaya ayos lang dito na maiwan na ulit ito sa Big Hopes. Tatawag na lang daw ito sa kanya mamayang gabi dahil may sariling cellphone ng bata. Rich kid talaga. Pagkatapos niyang umorder ay kagad siyang nakakita ng pwesto tagad na kinain ang chocolate cake niya na punong-puno ng chocolate icing na ni-request niya. You look like a happy little kid while eating your chocolate. Napatingala siya na marinig ang tinig na yun. Eugene! Tipid lang ang ngiti nito habang umupo sa tapat niya. It's been a while, Lana. Kamusta ka na? Nginitian niya to. I'm very fine. Happy. Kumakain ako ng cake eh. Ikaw? So. Maraming trabaho. Oh, I can relate. Marami rin akong trabaho ngayon. Tinitigan niya to. Mas luminaw na kahawig ito ng batang si Hart. Hindi ba binata ka pa? Marahantun tumango. Do you have a love child or something? Wala sa pagkakaalam ko. Nagkibit balikat sila na. Baka nga kahawig lang ito ng bata. May magkakamukha naman talaga sa mundo na hindi related. Wait here, I'll just order a cup of coffee. Paalam ito saka tumayo. Nang dumaan ito sa gilid niya, nalanghap niya mabango nitong amoy. Hindi niya alam kung pabango ba yon, pero hindi matapang at tama lang para sa pangamoy niya. Pagbalik nito na may hawak na malaking mug ng kape, nginitian niya ito ng matamis. Ang bango mo, Eugene. I like your smell. Anong perfume mo? I don't put perfume. Nahilo ako sa amoy. So it's your natural scent? Bulat na wika niya, tinabi ang upuan dito. Wow, ipunin mong pawis mo tapos pwede mo nang ibentang pabango. Ipabid mo, biro niya pa. Ako ang magbibid ng pinakamalaki. Magbabayad ako kahit magkano. Amused na tinignan siya nito. Just eat your chocolate cake, Lana. Wala akong planong gawing pabangong pawis ko. Hindi na mapigilan nila nang ilapit ang ilong sa leg nito. Mabango kasi talaga to. What are you doing? Ani Eugene habang lumalayo sa kanya. No kidding, Eugene. Mabango ka talaga. Ngayon lang ako naging aware sa bango mo. Oh my, can I bring you home? Isasabit kita sa tapat ng aircon ko. Ginawa mo pa akong air freshener. Parang natatawang wika nito. Nagstay pa to ng matagal at nag-usap pa sila ng kung ano-ano. Hindi na to masungit at talagang binibigyan na siya nito ng ngiti. Pati pangiti parang si Hart. Sa pagkakaalam nila na hindi naman related ang mga Aragon sa mga Argiles. Anyway, Lana, enjoy Eugene's scent while they were talking. Maya-maya nagpaalam nito pagkatapos maubos ang kape dahil babalik pa daw ito sa opisina kahit natapos ng working hours. Hindi alam ni Lana pero nakaramdam siya ng lungkot nang umalis to. Gustong gusto niya talaga kasi ang amoy nito. Napailing na lang siya at natawa sa sarili ng maisip. Si Dylan, magsaselos ang asawa niya kapag nalaman itong interest siya sa amoy ng ibang lalaki. Pero nababanguhan talaga siya kay Eugene. Pero gusto rin naman niya ang mabangong amoy ni Dylan. After making love, lihim siyang natawa sa kapilyahan at saka tinapos na lang kinakain. Then she went home and looked for a nice dress to wear para sa hapunan bukas ng gabi sa bahay ng mga magulang ni Dylan. Kinakabahan ako. Magustuhan kaya ako ng parents mo? Daddy and mommy would love you. Dumapong isang kami ni Dylan sa hita niya. Relax ka lang. Kinakabahan pa rin sila na hanggang sa makarating sila sa isang exclusive village sa Paranaque. Humintong kotse nito sa tapat ng isang malaking glass exterior house. Pulos malalaking salamin ng padar ng mansyon sa harapan. Kitang-kitang karangyaan sa loob. Nakita nila na may ilang bahay din nakatabi nito na ganun din ang exterior design. Inalalayan siya ni Dylan sa pagbaba ng kotse. May bitbit siyang isang box ng colored cupcake na binake ng mom niya. Pagpasok nila ng gate ay agaw pansin ng garden. Sa gilid na may malaking swimming pool. Welcome to the house where I grew up. Bumukas ang malaking wooden door. Naman siya at sa pagtuloy niya ay sinalubong kagad siya ng mainit na yakap ng ina ni Dylan. Good evening, Iha. I finally met you. Masuyang sabi nito, magandang adoptive mother ni Dylan na si Mrs. Venus Guevara. Hindi masasabing nasa late 50s na ito. Mukha lang itong 30-something. Medyo may katabaan ngunit tama lang. At ang suot nitong damit ay napakasophistikada ang dating. She reminded her of the famous actress Don Solueta. Ako rin po, kinagagalak ko po kayo makilala, ma'am.
Medyo nahiyang sabi ni Lana. Sasabi niyang natulala siya sa ganda nito. Tita na lang iha, hinaplos nitong buhok niya. Ang tagal naming naghintay na magpakilala si Dylan sa amin ng babae. Ikaw ang una niyang dinala kaya nasabik ako. Todong itinito't halata naman talagang excited sa pagdating nila. Hello, Mommy. Halik ni Dylan sa ina. Ang baby Dylan ko. Namiss kita anak. Sobrang saya ko nang sabihin mo no isang araw na pupunta ka rito. At kasama mong nililigawan mo. Niyakapan nito ng mahigpit ang anak. Lihim na napangiti si Lana sa endearment ng ina sa anak. Baby Dylan pala ha? I miss you also, Mommy. Walang binasabi ni Dylan saka yumakap din ng mahigpit sa ina. Namiss kong luto mo. Ikaw kasi naisip mo pang bumukod. So nakikita nila na malapit si Dylan sa inang umampon dito. Ang kwento sa kanya na asawa may problema raw sa matris si Tita Venus kaya hindi magkaanak at inampon nito. Mukhang buhos na buhos ang atensyon ni Tita Venus kay Dylan dahil ito lang ang tanging inampon. Si Daddy nasaan? Parating na yun anak. Kaalis pa lang na opisina ng tinawagan ko kanina. Bumaling muli sa kanyang ginang at tinawakan ng kamay niya. You're so lovely, Iha. Ano palang itatawag ko sa'yo? Lana would be fine po. Lana, even your name suits you. Simple yet lovely. Puri pa nito sa kanya. Oo nga pala. Halika't maupo muna tayo. Mamaya pa darating ang asawa ko. Hintayin lang natin siya sandali at magsisimula na tayo mag-dinner. Sabay-sabay silang umupo sa napakalambot na sofa ng mga to sa living room. Sanay naman sila na sa luxury pero ang sofa ng mga Guevara ay parang mga rina't hari lang dapat umupo. Nagsusimbago kasi ang buong interior ng bahay ng royalty. Marayang din ang buhay ni Lana pero hindi niya alam kung gaano kayaman ang napangasawa niya. Kung galing sa ampunan si Dylan at napunta sa podar ng mga Guevara. Abad, from a pauper to prince pala ang naging buhay nito noong bata. Halos na kay Dylan ng lahat, nakakalulang bahay niyo para kung pumasok sa palasyo. Bulong niya kay Dylan, napangiti ito. Wait till you see my other cousins' houses. Ay anak, singit ng ina nito. Speaking of your cousins, tumawag kanina sa Ibarra. Ano sabi ni Kuya Barry? Pupunta rin daw sila dito mamaya. Nakita nila ng panlalaki ng mga mata ni Dylan. What? Sino sila, Mommy? Di ang mga pinsan mong lalaki. Nabanggit ko kasi kahapon sa mga kapatid ko na dadalhin mo nga dito si Lana. Forgive me, I'm just a happy mother. At hayun, tumawag kanina si Ibarra para sabihin dito rin sila maghahapunan. Maganda yun hindi ba? Magpapakilala mo rin sila na sa kanila. May hinang napamura si Dylan. Parang na bad trip, gusto ko tayo lang nila dading nasa hapunan para tahimik eh. Nalinis na, sabi ni Dylan. Napalunok naman sila na. So far si Charlie at Gideon palang nakilala niya sa mga pinsan ni Dylan. At kung lahat ay pupunta doon, di mas maraming nakakaalam na kasal sila ni Dylan. Hayaan mo na anak, alam ko magiging masayang gabi na to. Auntie Venus, we're here. Knock knock. O yan na pala sila. Sandali lang ha. Paalam ng ginang bago tumayot sinalubong ang mga pamangkin. Hinapit siya ni Dylan sa bewang. Ngayon pa lang gusto ko nang ihanda ka sa mga pinsan ko. Nagiging halimaw sila kapag nakakasama. Si Shackled. Kinakabahan lang ako Dylan, hindi ba alam nila nakasal tayo? May hinang nila na dito. Wala kayang madudulas sa kanila mamaya sa harap ng parents mo? Wala siguro. Loko-loko sila pero marunong naman magtago ng sekreto. Yo Dylan, what's up? Bati ng isang singkit na lalaki kay Dylan, si Charlie yon. I'm good until you came. Tumawa lang si Charlie at saka bumaling sa kanya. Umupo to sa tabi niya. Hi Lana, it's good to see you again. Bumesa pa to sa kanyang pisngi. Initian niya to. Same here Charlie. Biglang nalis dito ang tingin niya nang may parang liwanag na tumapat sa kanila. Saktong pagharap niya i-flash na isang kamerang hawak na isang matangkad, maputi at gwapong lalaki. Stolen shots are the best. Nito habang nakatingin sa screen ng DSLR. Pagkaway tinutok nito tingin sa kanya at magandang picture kapag maganda rin ang subject. You must be Lana. Mabilis nung nakalapit sa kanya. I'm Reynald Sapanta. Hi Reynald. Kiniling nito ang ulo. I like you. You're so beautiful. And she's taken. Marahan tinulak na ni Dylan. If you know what I mean. Reynald. Nagtawanan si Charlie at Reynald. Halika Lana, ipapakilala kita sa mas matino kong mga pinsan. Huwag ka lalapit sa dalawang yan. Sabay hila sa kanya ni Dylan patayo. May 4 pang nagkikisig ang mga lalaki na nakatayo sa bungad ng living room. Hi Lana, bati sa kanya ni Gideon na may cool ng ngiti sa mga labi. Hello Gideon, nice to see you again. Again, nagkakilala na kayo? Tanong sa kanya ni Dylan, tumango si Lana. Sa restaurant ni Latricia. Time na pagpe-prepare kami para sa surprise ni Riff kay Agatha. Tumango-tango ito. Between him and Charlie, mas matino naman kausap si Kuya Gideon sigurado. Narinig ko yun ha, angal ni Charlie.
Dapat lang naman mas matino si Kuya Gideon, Vice Mayor kaya yan. Hindi ito pinansin ni Dylan, patuloy lang siyang pinakilala sa mga pinsan nito. Kay Ramses, pagpapakilala nito sa isang lalaki na ka-3-piece suit pa, lumapit at nakipagkamay sa kanya. Attorney Ramses Gabriel Avila. Obviously, I'm a lawyer. Kung kailangan mo ng abogado para sa mga annulment cases, I'll give my service for free. Hey, annulment ka dyan, saway dito ni Dylan na kinatawa nila. Hindi rin pala matino yan. Hinila na siya ni Dylan at lumapit sila sa isang lalaking kanina patahimik na nakatingin lang sa kanila. Siya si River, kapatid ni Ramses, professional race car driver. She nodded and smiled at River. Etong pinakamukhang bata sa lahat ng lalaking nandoon. Kay edad niya siguro ito mas bata pa. Matangkad at moreno, light brown pang mga mata. Hay, nilahad nitong kamay at tipid siyang initian. Nagkamay sila nito. Pagpasensyahan mo na siya, singit naman ni Reynald. Tahimik lang siya, nagsasalita lang kapag kaulayaw niya mga kotse niya. Nagsalubong ang kiling ni River. What the, anito sa pinsan? Nagsalita ka rin, hallelujah, napailing-iling si Dylan. Tumigil nga kayo, try to behave guys. Behave? Wala sa vocabulary ng mga Anderson yun. Nakangising sabi pa ni Charlie. Uy, marinig ka ni Kuya Barry, saway naman ni Reynald dito. Most behave kaya yun. Ako din behave, sabi ni Dylan. What a funny joke, Gideon rebutted. Tawa ka nga, Vice Mayor. Hindi, most silent lang. Hindi equal sa behave ang tahimik. Nasa lubang Boyles. Boyles? Kulo? Gago? Nagkatawanan ng mga to't napangiti sila na. Base sa mga pag-uusap ng mga to, talagang malapit ang mga to. Ang kaasaran lang naman niya ng gano'n na yung kapatid niya. Parang ang saya ng mga magpipinsan na Anderson. Parang ayaw ko nang ituloy ang dinner na to. Ang Dilan habang palabas sila ng living room. Bakit naman? Your cousins are fun. Teka, saan ba tayo pupunta? Sa dining room na tayo. Nandun na siguro si Mommy. Mas safe na nandun tayo. Dylan? Sabay silang napangat ng tingin ni Dylan na marinig ang tinig na yon. Nakatayo sa elevated dining floor. Isang malaking lalaki na may malinis na gwapong itsura at seryoso nakatingin sa kanila ng mabangis na mga mata. Napalunok sila at hindi niya alam kung nakakatakot ang presensya nito. No, he's not scary but very intimidating. Unaware na napasiksi sila na kay Dylan. Napansin yata ng lalaki dahil nakita niyang pagangat ng gilid ng labi nito. Kuya Barry, nandito ka na rin pala. Wala ka kanina sa living room. Maingay sila Charlie kaya dumiretso na ako sa dining. Buong buot malalim ang boses nito. Lumapit sa kanila. She stepped back. Napalingon tuloy sa kanya si Dylan. Alana? Hello dear, bati sa kanya ng lalaki. Alana Rose de la Cruz Aguilar? Dudugtong ko pa bang Guevara? Sumulyap siya kay Dylan. Hindi niya kasi alam bigla kung ano sasabihin. Kuya Barry, tinatakot mo si Alana. Stop. Likibit balikat at bumaling ulit sa kanya. Huwag kang matakot sa akin. Gusto lang kita makilala. Naging pala kaibigan ng tono nito. Parang kumalma naman si Lana. Call me Lana. My name's Ibarra. Barry would be friendly. Siyang pinakakuya namin. Kung may gang kami, parang siyang leader. Informal ni Dylan. Ninitian siya ni Barry at kinuhang kamay niya. Tinalikan itong likod ng palad niya. It's nice to finally meet you personally. Nang pumunta kasi kami noon sa anniversary ng foundation mo, hindi kami nagkaroon ng tsansa para malapitan ka at makakausap. Masasabi ko na lalo kang gumaganda. You're glowing. Si Dylan na nagbawi ng kami niya na hawak pa rin ito. Bakit ba parang lahat kayo pinag-interesan ng asawa ko? Sa lubong makili ni Dylan. Asawa? Baka marinig ka ni auntie. Sekreto niya yun, hindi ba? Ano pa nito sabay baling sa kanya? Bakit nga ba gusto mong itago? Lana? Ha? Ano? Nagulat naman si Lana sa tanong na yon. Ano kasi, hindi lang ganun kadali na sabihin kasal kami. Lalo ni Dylan at naging proseso ng kasal namin. Kuya Barry, I know what you're doing. Biglang naging seryoso si Dylan at nakipaglaban ng tingin sa pinsan nito. Leave Lana alone. Ano ginagawa ko? Masama bang magtanong sa asawa ng pinsan ko? Bumaling pa ulit sa kanya, pero sa leg niya napatingin. Nice necklace, bagay sa'yo. O Dylan, nandyan na pala kayo. Biglang lumabas si Tita Vino sa loob ng dining room. Handa na mga pagkain at parating na rin ng daddy mo. Tawagin mo na mga pinsa mo para makapwesto na tayo. Lumapit sa kanya ginang at ikaw Lana, sumama ka na sa akin ha? Dito na tayo sa dining room. Hayaan mo muna sila Dylan. Sige po, nilingon niya pa si Dylan at tambatingin pa siya ulit kay Kuya Barry. Bago siya sumunod sa ginang, parang nakahinga ng maluwag si Lana. Nagsimula siyang kausapin ni Tita Venus habang namimili siya kung saan siya uupo. Napakaraming potaheng nasa lamesa at sigurado si Lana na lahat yun ay masarap. Huwag lang sanang manghangang makain niya dahil may allergy siya doon. May bigla siyang napapitik. Ay tita, may mga dala po pala akong cupcakes. May mom baked those para sa atin ngayong gabi. Oh, that's great. Gusto ko matikman yun. Nasaan ba't isasama natin sa isa-serve?
Nasa living room po, babalikan ko lang. Sige iha, tawagin mo na rin sila Dylan. Mukhang nagkakwentuhan pa, ang tagal nila eh. Sure tita. Lumabas na siya ng dining room. Naiinis na tampal ni Dylan ng kamay. I think you will all ruin this family dinner. Dinala ko dito si Alana para makilala niya sina mommy at daddy. I like it to be peaceful. Sabi ni Dylan sa mga pinsan pagkapasok niya pa lang sa living room. Take a breath Dylan, wala naman kaming planong sirain ng gabing ito. Kalmadong sabi ni Kuya Barry nakahalo kip-kip. Tingnan niyo nga tong mga sama. Yung intimidating Alana, a while ago, kilala kita kuya. Narinig niya ang pagtawa ni Charlie. Ano ka ba Dylan? When you spell intimidating, pangalan ni Kuya Barry ang lalabas. Natural sa kanya yan. Masasanay rin si Lana dahil parte na siya ng family. At isa pa, segundo ni Rinald. Bakit ba pinagdadamot mo sa amin si Lana para namang aagawin sa iyo eh? Pinakasalan mo na kagad? Binakuran mo ni. Kinakabahan ka ba na baka may madulas sa amin sa harap ni auntie tungkol sa marriage niyo? Tanong ni Gideon. You know us Dylan, you don't have to worry. Baka naman ibang kinatatakutan ng masabi natin. Baka hulugang dagdag pa ni Ramses. Napakunot-nood si Dylan, ano bang pinagsasabi ng mga to? Mahal mo si Lana, hindi ba? Oo, walang kagatol-gatol na sagot ni Dylan. Mabilis at diretso. Hindi niya alam na posible pa siyang maging sobrang saya sa tuwing kasama o naisip ni si Lana. The last time he felt so happy was when his parents adopted him. Pero mas masasaya pa palang pakaramdam kesa doon and he can only feel it when he's with his wife. Kung ganun sabihin mo na yung tungkol sa usapan natin noon, biglang singit ni River na dapat ilalayo mo siya kay Riv para hindi siya makasagaba sa marriage ng pinsan nating si Agatha. Bakit ka pa sasabihin? Hindi ko naman yung ginawa. You did Dylan, kaya nga pinakasalan mo siya hindi ba? Sabi ni Charlie, kahawig niya pa si Agatha. Nagsalubong ng dalawang kilay niya. I like Alana, that is why I marry her. Weren't you informed? Sarkastikong wika ni Dylan sa pinsan. You like her when you married her? Sino kinumbinsi mo? Kami o sarili mo? And why didn't you tell her about Agatha na kay Agatha galing yung necklace na siyang first love mo? Come on guys, walang saysay na sabihin ko pa yun. I love my wife. Baka ma-misinterpret niya pa. Bakit ba kasi ginagawang issue ng mga pinsan niya? Hinubad na nga niyang kwintas dahil mas nahirapan siya. Hindi nakikita si Lana. He's addicted to her. He's undeniable in love with her. If you really love her, wala kang itatagong sikreto sa kanya na kapag nalaman niya sa iba, yun ang talagang may misinterpret niya. Mag-asawa naman kayo, you should not keep any secrets from her that would hurt her in the future. Napabuntong ini nga si Dylan, may puntong mga pinsan niya. Fine, I'll tell her when. Mga pinsan, napalingon sila sabay-sabay at nakita si Johan ng half-brother ni Agatha. Isa rin tong Anderson kaya naman agad na nakasundo nila to na ipakilala to sa buong pamilya. Buti nakasunod ka. Sandali, mamaya na tayo magbatian. Natatarantang sabi nito. Si Lana hindi matay. Mabilis na napatay si Dylan parang tinambol na malakas ang puso niya. Tumakbo siya palabas ng living room at nanginig siya sa takot na makita nakahandusay sa saigang asawa. Alana, dinaluhan niya kaagad doon at maingat na binuhat. Ano nangyari? Nag-aalalang sabi ni Dylan. At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.